Taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. Above all powers, above all kings, above all natures and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world's ever known, above all breath and treasures of the earth, there's no way to match your glory. Lucifer lay behind the stone, lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of
Magampo ta. Diyos na mo, gamahanan nga na ikaw, sa kitasan sa mga langit, nagpasalamat kami sa mga panlangin, nga imong gibubo kanamo sa matag minuto, sa matag pitik sa among kinabuhi. Among gipasalamatan, Amahan, ang imong dakong agugma sa taliwala sa among pamilya o sa mga kaigsunan, nga kanunay nagapaminaw ni ining programa. Amahan, ining taknaas, samtang kami karon magatuon sa imong nga pulong. Nagahangyo kami kanimo, nga imong ipadala ang imong balang espiritu, aron ang masabtan ang mga pulong niini nga motuhop kini sa among unahuna, makapadugang sa kadasig, samtang nagpaabot sa kaduhang pagpadayag. Palangin ni ang mga viewers nining taknaa, nga hinaot Amahan, ilang masabtan ang mga pulong, nga gikinahanglanon nining katapusang mga adlaw. Wala kami arang mahimo, Amahan, kung wala ikaw sa among kinabuhi, busa. Tabangi kami sa matag adlaw, bugkusi kami sa gugma, panalangin, pakigdait, ug labaw sa tanan. Tabangi kami, Amahan, nga maabot ang panahon, makasulod kami ni angging harian nga mingandam alang kanamong tanan. Kining tanan, among itugyan nga kanimo, sa ngalan ni Hesus nga mao among personal nga manluluwas. Amen. Mga pinangga ko, mga kaigsunan, malipayong pagsudong sa matag usa kaninyo karon sa tuang lain na pod nga yugto, sa tuang tulumanong tingog sa paglaom special edition. Gadiin ang atong suheto karon, lesson number 10, stewardship and the environment. Ang pagkatinugyanan ug ang palibot. Sa tanan nato mga viewers sa Tagum City, God bless you and more power to you. Panabo City, Davao City ug Digo City ug sa tibuok kalibutan via YouTube. O sa tanan nato mga friends sa Facebook, nga nitabang sa pag-distribute sa inyong mga friends. Niini nga programa, thank you very much kaninyong tanan. Sa ato pong mga donors, salamat kayo sa ato mga donors usab. Ang uban kaninyo din na lang magpa-mention din sa ato ang programa, but thank you very much. Ang Ginoon may nakaibalo o nakaila kaninyo. Mga pinangga kung mga kaigsoon, dali na kayo matapos ang tuig. Hapit na po matapos ang quarter, mga kaigsonan. Okay, let's go to our topic, stewardship and the environment. Ang atong memory text makita nato sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 28. Nagkanayon, mga kaigsunan. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Mga pinangga ko, mga kaigsunan, dinhi nato masabtan ang pundasyon sa gitawag og pagkatinugyanan. Ang purpose sa Ginoo nganong gibuhat niya si Adan ug si Eva, pinakaawahi nga adlaw, ikaunom na kaadlaw, mga kaigsunan. Kaya ang plano sa Dios nga ang tanan niyang creations, tanan niyang mga nahimo, mga kaigsunan, nga matod pa niya, maayo kaayo ang iyang mga binuhat, iyang gipailalom sa pagmando kang Adan o kang Eva, mga kaigsunan. Ayaw mo kalimot, mga kahigalaan nga naminaw karon, nga ang atong kalibutan, ang iyang environmento, ang iyang kinaiyan ini, iyang gitugyan ngadto sa tao. Kung tao ka sa Dios, you are obliged to keep and dress and protect the creations and the environment that God has provided. Abi ninyo, mga kaigsunan, alang sa inyong kasayuran, ang General Conference of the Seventh-day Adventist, doon ay statement on the environment, mga higala, nga naghatag og fundamental or pundasyon sa mga Adventista del Séptimo Día tibuok kalibutan aron mahimong giya sa atong mga kaigsunan. We believe that the Seventh-day Adventist Church is God's people. Busa niini nga mga butang, mga kaigsunan. Doon ay statement, usbon ko, ang General Conference. Atong basahon, mga kaigsunan, nagkanayon. Since human poverty and environmental degradation are interrelated, we pledged ourselves to improve the quality of life for all people. Our goal is a sustainable development of resources while meeting human needs. In this commitment, we confirm our stewardship of God's creation and believe that total restoration will be complete only when God makes all things new. Ang but pasabot, mga kaigsunan, ang tao, ang kalisdanan o kapobrehon sa tao,
o ang kinaiyahan dunay relasyon sa pagkaut-ut ni ini mga kaigsunan. Busa bilang Adventista del Séptimo Día nga sakop, doon tay panumpa mga kaigsunan nga atong tabangan pinaagi sa atong kaugalingon nga maarang-arang ang kalidad sa atong kinabuhi, dili para sa atong kaugalingon kundi para sa tanang mga tao. Ang atong kalabuton mao ang pagsustener sa panagtubo sa tanan nga mga kasugdanan ini samtang magakabot o magatubag sa mga panginahanglan sa katawhan. Niini nga commitment mga kaigsunan, gipasabot ang usa ka stewardship o pagkatinugyanan alang sa mga katawhan sa Dios. And that's who we are, the Seventh-day Adventist. Atong pamalandungon pagayog, atong basahon ang verse 26 sa Genesis. Nagkanayon. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So imo makitaan mga kaigsunan, when God created human being, there was a purpose that the dominion was given unto him to rule over the fish of the sea, the fowl of the air, the cattle, and everything that God has created. Gani ang record mga kaigsunan sa Genesis chapter 2 verse 19, tanang mga mananap gidala dito sa atubangan ni Adan ug ni Eva, babaeg lalaki mga kaigsunan nga mga mananap. Sa atubangan ni Adan, din si Adan may nagbutang og mga pangalan kada mananap. Busa imong makitaan nga gisugdan na ni Adan pag-exercise ang iyahang pagkatinugyanan. Versikulo 15 sa Genesis nagkanayon. And the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it. So imo masabtan mga kaigsunan nga ang tao bisan paglibre ang pagkaon sa tanaman sa Eden. Bisan pa sa tanaman sa Eden walay balatian, walay kagutom kay supplied ang tanang panginahanglan. But the original plan of God is to dress and take good care of the Garden of Eden. Sa ato pa work, ang trabaho mga kaigsunan was part of the original design of God for men. Wa pagani makasala ang tao, mga kaigsunan, naan na ang disenyo sa Ginoo nga ang tao magtrabaho gayon. Ug ang trabaho sa tao mao ang pag-amping, pag-atiman sa tanaman sa Eden. You see that? Sa ato pa, God is the provider of wealth. God is the provider of the properties. God is the provider of the money. And our rule as created after the likeness of the image of God, ang atong trabaho mga kaigsunan, mao ang pag-protect sa properties sa Ginoo. Mao ang pag-budget sa wealth sa Ginoo. Mao ang pagpadako sa panalangin sa Ginoo. Mao ang pag-atiman aron dili magusbat ang mga blessings nga ginahatag sa Ginoo kanimo og kanako. So dinhi imo makit-an mga pinangga kong mga kaigsunan. Si Adan, ang iyang trabaho was to take good care of the garden. Ang iyaha mo ang pag-manage mga kaigsunan. Kanang pulong bitaw nga keep it, to keep the Garden of Eden. Sa Hebrew word mga kaigsunan, kaya may vowels kaniya to, gilitok ra gyud siya SMR or smer ang paglitok ana sa Hebrew. Ang but pasabot sa smer, nagpasabot sa English is to keep it or to watch it over or to protect the Garden of Eden. Sa to dili kay magbantay lang ka, dili kay magtan-aw lang ka, proteksyonan pag yun nimo mga kaigsunan. Dili parehas ng komedya sa mga bata nga bay, tan-awa ra gud ning akong ibilin diri ha, basig kawaton. O sige akong tan-awon, pagbalik sa tagiyan wala ang iyang gibilin. Ginang to niyang ginang, asa man to gingon ako nimong tan-awa? Wala mo to sige tan-aw nako. Nya asa man ron sige kawat. Mga kaigsunan dili lang kay taman lang sa pagtan-aw, we need also to protect and take good care of that blessings of God. So karon mga kaigsunan, atong mapamalandong nga dili lang
para sa atong kaugalingon, but we need also to protect other creatures. Ato pong proteksyonan ang uban nga mga linalang sa atong Dios. Sa Salmo 50 versikulo 10, nagkanayon ang Dios mga kaigsunan. For every beast of the forest is mine, and the cattle upon 1,000 hills. Tanang mga mananap sa kalasangan, tanan nga mga baka sa kabungturan, matod pa sa Dios, ako na. So bilang kitang mga katawhan sa Diyos, mga kaigsunan, we become happy because of God's creation. We become happy because of God's creatures. That's why, in Revelation chapter 4, verse 11, matod pa mga kaigsunan, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Buti pasabot mga kaigsunan, tungod sa mga linalang sa Dios, tungod sa mga butang nga gibuhat sa Dios, nga iyang gisalig kanimo ug kanako, diha nagsugod nga ang Dios takos siyang pagasimbahon. Ang Dios takos siyang pagadaygon. The very reason why we need to worship God, because He provided us everything. Iyang gihatag kanatong atong mga needs, iyang gisupply ang atong mga panginahanglan, and an expression of thanksgiving, we need to worship Him. Ato siyang daygon mga kaigsunan. Nalipay ba mo dunay mananap nga hinimo ang Ginoo? Nalipay ba mo dunay baka, dunay kanding, dunay iro nga gibuhat ang Ginoo? Tanaw na to mga kaigsunan o kung saon pag-atiman ang mga mananap mga kaigsunan. Niya ha, kita kung dunay tawo na suko batok kanato, nga wa tay kaya ng tawhana, ug doon na say baboy nga naglaglaag sa tuang tugkaran atong panaon ba? Atong bubuwag ini tubig para makabawas ta mga kaigsunan. Pero tanawa ang balaod sa Dios nga gitulo sa mga katawan sa Israel. Let's go to Exodus chapter 23 verse 5. Nya nagkanayon. If thou see the ass of him that hateth you, kung nakita nimo ang asno sa tao nga naglagot nimo, meaning katong nga asno iya to sa imong kalaban, katong nga asno, kuan point? Lying under his burden, and wouldest forbear to help him, thou shalt surely help with him. Kung nakita nimo ang mananap sa imong kalaban, nga nagkalisod na nabugatan, nagmay siyang karga, tabangi ang mananap mga kaigsunan. Bahalag kalaban nimo ang tag-iya. Bahalag galagot ka sa tag-iya. Bahalag gadumot mo ang tag-iya. Pag nakita nimo ang iyang mananap nga nagkalisod sa karga, tabangi ang iyahang mananap mga kaigsunan. Tanawa ra na. Usay maglagot tas tag-iya, palpalo na tong bakba sa iro. Palpalo na tong bakba siyang manok. Aw, labay bakba ang manok mga kaigsunan. Sungo sa manok. How much more mga kaigsunan kung ang iro o ang manok or iring mismo nga itong gikalagutan. Naiuban, ang ilang iring mga kaigsunan, punito na ng ikog ba, ilang buyog. Ilan na kunganlan ha, just to protect. Sa uban, naay pagkaon mga kaigsunan karon sa Visayas. Nga perting lamia ka na nga pagkaon may nang masayod. Nalimot ko, I love you, ang ngalan sa mga pagkaon. Tingali, nakahibalo mo niya na. Ilan ang ipakaon mga kaigsunan sa iro, ang maong karni, kunya human ang iro, bitayon, ilang buyog, ug maayo mga kaigsunan. Perting luuya sa iro, ilang buyog nila ang maong iro. Pag humaglang buyog ug pila katuyok, ang maong iro magkalipong-lipong ng iro, magkasuka-suka. Pag masuka na, mao to i-serve, perting labi ang pagkaon mga kaigsunan. I would like to tell you, kana nga lugar, somewhere in Visayas, nakanegosyo, nakapangwarta ang maong tag-iyas tindahan, pero ang iro, mga kaigsunan, nagkalipong-lipong ang iro. That is abuse against animals. Ang balang kasulatan, supak niya na, mga kaigsunan. Sumala sa Exodus 23, versikulo 12, balaod sa adlawng igpapahulay, paminawan ninyo pag-ayo, kung wa bagi apil sa concern sa Ginoo ang mga mananap. Nagkanayon, 6 days thou shalt do thy work, and on the 7th day thou shalt rest, that thine ox and thine ass may rest. Sa ito pa mga aksyon, even sa balaod sa ikapat kasugo,
may tungod sa adlawng igpapahulay, apil sa concern sa Ginoo ang pagpahulay o pagpangga para sa mga mananap. Nakuha yung punto? Napagi pinakagrabe nga bersikulo. I like this verse. Proverbs chapter 12 verse 10. Nagkana yun. A righteous man regardeth the life of his beast, but the tender mercies of the wicked are cruel. Ang mga matarong nga mga tao, magadawat, magakare, magaamping sa kinabuhi sa ilang mananap. Pero ang malumo nga pagkaluoy sa mga dautan, grabe ka cruel mga kaigsunan. So, bilang mga katawhan sa Ginoo, nga mga tinugyanan sa mga mananap, kinahanglan, ato na silang panggaon ang mga mananap. Pero naipangutan na, pastor, kanang ok-ok kung saon tamana. Hindi na ito na pang-sprehan aron mga matay. Mga kaigsunan, ato na lang papahawaon sa atong balay, kaya di man na nila balay ang atuang balay. Nakuha ninyong point? Naman na silang kaugalingong puyanan. Ang problema kay nisulod sila sa ato ang puyanan, so ato silang abugon sa ato ang puyanan, mga kaigsunan. Okay? Kanang mga ilaga, di man na ilahang balay ng atong balay, ato silang papahawaon sa ato ang balay. Kanang mga ilaga, mga kaigsunan. Pero kung gusto po mong inyong ilaga, dili mangutkot sa inyuhang mga gamit sa balay, tagaig pagkaon ng ilaga kada gabi, mga kaigsunan. Tagaig pagkaon nga durarat o rakumin. Okay. Ang Ginoo mismo, mga kaigsunan, sa Lucas 14, versikulo 5, nagkanayon. And answered them, saying, which of you shall have an ass or an ox fallen into a pit, and wilt not straightway pull him out on the Sabbath day? So yung ginakitaan, mga kaigsunan, nga ang mga Hudyo, grabe nakapangga silang mga hayop, mga kaigsunan. Bisan pag Sabado, kung mahulog sa bangag, ilag yun ang kuhaon, i-rescue yun nila ang ilahang mga hayop. Iyang giimpasay sa mga kaigsunan, nga sa atong pagpangga sa mga mananap, dili mo sobra sa atong pagpangga alang sa atong kapwa isikataw. Usahay masubra ang pagatiman sa mga mananap, mga kaigsunan. Kaya lagi mga tinugyanan ta sa mga mananap. Pero usahay baya ang ato pong pagpangga sa tao nangawala na pod, mga kaigsunan. Na ay mga mananap nga bahalag mo paak og tao, ayaw lang yung bunali, bayaran lang ang taong napaakan, mga kaigsunan. Ato pong i-balance ang baliw, mga kaigsunan. Ato pong hatagag mas dakog bili ang tao kay sa mga mananap. Kung ang maong mananap nag-threaten sa kinabuhi sa tao, palabihon nato ang pag-amping sa kinabuhi sa atong isikataw. Kung ang ilagaw ang ok-ok maghatag rag balatian sa mga sakops puloy-anan, pakana ang maong ilaga o ang ok-ok, mga kaigsunan, o pagkaon nga mamahawa sila sa inyong puloy-anan. Nakuha ninyo ang punto? Mao man ay kinaiya sa mga pariseo, mga eskriba, nga mas palangga nilang hayop kay silang asawa nga nagkasakit sa adlawng igpapahulay. Mas palangga nila ang mananap nga nahulog sa atabay pagkasabado kailang luwason nungkang kadtong paralitiko nga giayo ni Kristo sa pagkasabado. Hindi protesta ang mga pariseo o mga eskriba. Mga kaigsunan, si Ellen G. White nagtambag. Kamong mga kaigsunan nga kugihan kay magbuhi og mga iro nga mga dagko kay kaon, mga dagko og maintenance. Nagtambag si Sister White nga pag-adapt na lang mo bata, nga mao inyuhang gastuhan og dako, inyuhang pakanon pa eskwelahon, kay madala pa na ninyo sa langit ang ilang kalag, kayang sa iro, mga kaigsunan, nga inyong gastuhan og dako, di ninyo madala sa gingharian sa mga langit. Wa ko mag-ingon nga bawal mo mabuhi og iro, pero kung mo gasto naman lang galing tagdako, usbon ko, para pagpakaon o gatiman sa mga iro, nga di na to madala sa gingharian sa mga langit, i-adapt na lang na ninyong mga bata, nga inyong pakanon, sininaan, pa eskwelahon, kay madala pa ninyo ang iyang kalag sa gingharian sa mga langit. Busa mga pinangga ko, mga kaigsunan, ato makitaan.
Dunay mga idea sa mga philosophers nga mo-insist gyud sila, labi na sa mga evolutionist, sa mga atheist, mga kaigsunan. Mo-insist gyud sila nga may pa ang manok, may pa ang isda, kay doon na pa'y personahe. Doon na pa'y gibugaton ang ilang persona, mga kaigsunan. Kumparar ni adtong fetus nga naa pa sa taguangkan sa ilang ginikanan. Kani nga idea, mga kaigsunan, gipadako kini kay pabor sila sa abortion, mga igsoon. May pang manok kinapay bili. May pang isda kinay-bili. Pero ang kanang mga bata nga naa pa sa sud sa tiyan, sayon ra kay ipatagak, mga kaigsunan, nga way mangutanag tagpila ang kilo sa maong bata nga nahulog. Atong subayon ang balang kasulatan. Ang balang kasulatan, mga kaigsunan, wala mo suportar ni ini nga idea. Ang balang kasulatan nagpadako sa bilis sa tao compare sa kaysa mananap. Sugda na to pagsiksik ang Biblia. Sa Genesis 3:21, sa diha nga ang tao nakasala, si Adan ug si Eva nakasala. Dili si Adan ang giihaw, mga kaigsunan. Ang karniro mo giihaw. Atong basahon nagkanayon. Genesis 3:21, unto Adam also unto his wife did the Lord God make coats of skin and clothe them. Ang karniro may giihaw, mga kaigsunan. Kikwaan og panit, unya gibiste para kang Adan o kang Eva. May mga argumento. Pastor, wa may nabasang giihaw, ayaw dugangi. Mga kaigsunan, lang ta maglalis ana. Kaya imposible magipanitan ang karniro pag kuman gipadagandagan nga buhi, nga wa nay panit. So laktod nga pagkasulti, substantial ang kamatuoran nga gipatay ang karniro para sa tao. Kung bilinhon pa ang karniro kaysa tao, si Adan ug si Eva ang tanggiihaw, ang karniro may nagpabiling buhi, mga kaigsunan. Another point sa Exodus 29:38. Nahimong tulumanon, nahimong gimbuhaton, nga kung ang tao makasala, panahon sa katawhan sa Israel, ang mananap mo ihawd para ihalad sa sala sa tao. Mabasa na to, Exodus 29:38. And this is that which thou shalt offer upon the altar, 2 lambs of the first year, day by day, continually. Sa to pa, nahimo ganing sacrificial ang mga karniro para sa tao. Another proof, mga kaigsunan. Leviticus 11:3. Whatsoever parteth the hoof and is cloven-footed and cheweth the cud among the beasts shall ye eat. So imo makitaan, mga kaigsunan, tinuod nga ang mananap atong ampingan palanggaon nilang kinabuhi kay sila mga binuhat sa Dios. Pero nung kang mulabaw ang atong pag-regard silang kinabuhi, labaw pa kay sa tao. Labaw ang tao, mga kaigsunan. Gani ang tao sa nakasala, ang mananap may giihaw para sa tao. Dito sa tabernakulo, kung ang tao makasala, ang mananap may ihalad para sa tao. Sa katapusan, ang mananap, pinili ng mga mananap, katurang buak ang kuko og nagpangusap, maoray ipakaon. Nahimong pagkaon ng mananap para sa tao. Ano yung mga kaigsunan? Another point is this. Ang adlaw igpapahulay ug ang palibot. Tutukan na ito pagayo. Nag-involve og pag-worship, pagsimba sa magbubuhat. Dili kalikayan nga dunay mga tao nga ma-engrossed pag-ayo sa mga binuhat sa Dios. Ang ilang pagbati dito mahulog sa mga binuhat, dili na sa magbubuhat. Nagbawal si San Pablo niya na. Nga base baya, sumala pa sa Roma 1:25, base baya inyong simbahon ang binuhat kaysa magbubuhat. Murabag mga batang gagmay, palitag sapatos. Mas palangga ang sapatos nga pinalit kaysa nagpalit. Mauna ang nahitabo, mga kaigsunan. Pero ang prinsipyo, isip, mga tinugyanan, sa Pinadayag 14 versikulo 6 nagkanayon.
And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel, to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people, saying with a loud voice, Fear God, and give glory to him, for the hour of his judgment is come, and worship him that made the heaven, the earth, and the sea, and the fountains of waters. Ang isyu karong ulahing mga adlaw, mga kaigsunan, is whom should we worship? Kinsa ang angay nga pagasimbahon sa atong panahon karon? Yes, we say that, I worship God, but millions of people, billions of people in our time today, unknowingly had worshipped the non-creator being. Ilang gisimba ang dili magbubuhat, but the requirement of the first angel's message, worship him who made the heavens and the earth and everything that is therein. Now, let's go back to the fourth commandment. Let's try to analyze and examine it. In the fourth commandment, the statements are the following. Exodus 20, verses 8, 9, 10, and 11, nagkanayon, remember the Sabbath day to keep it holy. How? 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the seventh day is the Sabbath day of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Why? Why we need to rest on the Sabbath day? Why? Verse 11, For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. So, unsay rason, mga kaigsunan? Ngano nga mugresta sa adlawng Sabado? For in 6 days, the Lord made heaven and earth. The very reason why the Seventh-day Adventist brethren, why the people of God will worship God on the Sabbath day, because we want to worship God as the Creator. Again, let's go back to the excerpt from the Caring for Creation, a statement of the environment from the General Conference. Nagkanayon, God set aside the seventh-day Sabbath as a memorial and perpetual reminder for his creative act and establishment of the world. In resting on that day, Seventh-day Adventists reinforce the special sense of relationship with the Creator and his creation. Sabbath observance underscores the importance of our integration with the total environment. Sa tupak, ang mga Adventista, mga kaigsunan, nagapahulay sa ilang ipapahulay, kay gusto tang mo interrelate sa Ginoo nga nagalalang sa kalibutan. Gusto po tang mo interrelate sa mga binuhat sa Dios niining kalibutan na. Busa, mga kaigsunan, being a Seventh-day Adventist member, kita may pinakaunang environment-friendly people. Another point. Let's go to more emphasis on stewardship. Ang mga Adventista, dili lang kay environmentalist, di lang kay mahigugmaon sa mga mananap, labaw sa tanan, dili lang kay mahigugmaon sa iyang isig katao. Unsa pag yun? Ang mga katawhan sa Ginoo mahigugmaon pagmintinar sa iyang maayong panglawas. Isip gipiyal sa Dios nganhi kanato. Don't forget, when God created everything in the world, He said everything was good. And very, very good. Ang tanang butang maayo kayo, mga kaigsunan. At the start in the Garden of Eden, there was no sickness, there was no death, there was no diseases. Contrary sa gihunahuna sa mga evolutionist, nga everything started in famine, started in diseases, in sickness, in bacteria, started in death. Unya, nag-evolve hangtod na himong tao, mga kaigsunan. Ang Ginoo ang iyang gihatag ning kalibutan na maayong panglawas only until sin came in. Nagsugod ang balatian. Busa katong maayong panglawas nga gihatag sa Dios didto sa tanaman sa Eden. Gusto sa Dios nga ampingan sa tao bisan pag nagka-deteriorate na ang atong kapanahonan karon gumikan sa sala. Paminawan ninyo, mga kaigsunan, o giunsa pag-impasay sa Dios, pinagi kang San Pablo ang pag-atiman sa atong lawas.
1 Corinthians chapter 6, verses 19 and 20. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and ye are not of your own? For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. We have been reminded by Paul that our body was bought by the precious blood of Jesus Christ. And our body is the temple of the Holy Spirit, and we need to glorify God, and we need to take good care of our body. We need to take good care of our health. So ang mga katawhan sa Dios, dili magpatakag kaon mga kaigsunan, labi na sa mga pagkaon nga makaguba sa atong panglawas. Ang mga katawhan sa Dios mainampingon sa may panglawas. Ang mga katawhan sa Dios dili magpataka og burara silang panglawas hangtod mga guba mga kaigsunan. Because our body is the temple of God. Mga kaubanan kong kaigsunan, ayaw mong kalimot nga naa sa tong gipirmahan at disertang gipang bautismuhan, musaad gyud ta nga dita manginom og kape mga kaigsunan. Musaad gyud ta nga dita manginom og mga cola drinks ug uban pang mga drugs, marijuana ug uban pa nga makadaot sa panglawas. We are health conscious people of God. Ang atong lawas manggod mga kaigsunan, may nang masayran ninyo. Muapikto tanan sa ato ang pangutok. Ug unsay mga bation sa atong panglawas, mo disturb sa atong utok. Mao ni hinungdan nga gusto sa Dios ampingan ang atong panglawas para ang atong utok dili maguba mga kaigsunan. In opposite, ang yawa pod patakag introduce nga mga pagkaon lamian para maguba ang atong panglawas, para ang atong utok madisbalance na ang atong mga pangisip mga kaigsunan. Nganong ang utok mangyod ang concern ni Satanas. At the same time, ang utok pod may concern sa atong manluluwas. Kaya kining atong utok mga kaigsunan, mao niya nagahimog desisyon. Dinihinga utok ang Ginoo magki-communicate sa tao. Malipay ang yawa kung daghang tagbationg rheuma, mga balatian, diabetes ug uban pa, para nga atong utok mahasol ug di na makaistoryag tin-aw ngadto sa atong Ginoo. Sa laing bahin labaw sa tanan, malipay pud ang Dios nga atong panglawas walay bation nga mga sakit. Malipay ang Dios nga atong panglawas walay mga aray-aray para ang atong utok malipayon nga magdaig ug magsimba kaniya. Di ba tinuod mga kaigsunan? Busa. Si Ellen G. White sa Review and Herald, January 25, 1881, nagkanayon, let none who profess godliness regard with indifference the health of the body, and flatter themselves that intemperance is not a sin, and will not affect their spirituality. A close sympathy exists between the physical and the moral nature. The standard of virtue is elevated or degraded by the physical habits. Any habit that which does not promote healthful action in the human system degrades the higher and nobler faculties. Atong sulayag Bisaya mga kaigsunan. Ayaw tuguti nga walay bisag kinsa mga kaigsunan nga magaila nga ang pagkadiyos nun waray pakialam niining may panglawas sa atong panglawas mga kaigsunan. Unya ulug-ulugan lang dahil nila ilang kaugalingon nga ang pagkadili mapinungganon usa kadili sala. Kana patakalag kaon ba? In other words, Ellen White would like to tell us nga ang pagpatakag kaon walay pugong, walay kontrol, usa ka sala. Mo yang pasabot. Unya dili maapektuhan ang espirituhanong kahimtang sa panglawas sa pagpataka lagkaon. Dunay close relationship mga kaigsunan ang physical aspect ug ang moral nature. Ang atong panglawas ug atong pamatasan moapekto kana sa usag-usa mga igsoon. Ang standard sa kinaiya nga gipasaka o kaha ang standard sa kinaiya nga napabagsak depende kana mapektuhan kana sa kinaiya sa panglawas ug giunsa nato pagkaon ang atong panglawas mga kaigsoon. Bisag unsa nga batasan, any habit
bisag unsa nga batasan nga dili magapromote og maayong panglawas usa kini kabatasan sa tao nga nagapaus-us sa pinakataas o pinakadungganon nga mga butang sa atong panglawas. Take note of that. Now, karon mga kaigsunan, unsa man ay prinsipyo alang sa pagkatinugyanan. James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly light, who does not change like shifting shadows. Tanang mga mayong butang gikan gyud sa Dios mga kaigsunan. Pero usahay magunahuna mangguta nga ang pagka-stewardship kwarta ra gyud kwarta. Usahay manggod mag-isutan ni stewardship ang isgutan ni kapolo, halad, one offering plan. Unya mara kwarta ra gyud tanan ang stewardship. Pero sa atong natun-an karon sa tuang lesson, ang stewardship is to take good care of the environment. Ang stewardship is to love the animals, but not more than human. Another stewardship is to take good care of fellow human being. Another stewardship is to take good care of our health. And much more is, kung tibuon ni mo tanan, ang stewardship is to worship God. Tinod, involves the money. It involves the money. Stewardship involves the money. Kaya ang Diyos nag-ingon, tanan mga mananap, baka, tanan mananap ako. Kaniadto man sila kwarta, mga kaigsunan, mga hayop, ang ilang bahandi. Ilang ipasidunggan ang Ginoo sa ilang mga hayop. Sa atong panahon karon kay kwarta naman, so pasidunggan po nato ang Diyos sa mga kwarta nga atong madawat. Ang prinsipyo, mga kaigsunan, sa stewardship is to always what? Dress, keep, protect what God has given to you. Ati manon, palanggaon, padaghanon ang mga butang nga gihatag sa Dios kanato. Sa pagtapos ingon ani. Parable of the talents. Tulo ka mga tao, ang usa gitagag 5, ang usa gitagag 2, ang usa gitagag 1. Ang 5 gipatigayon ni income og 5. Ang 2 ang isa ka nay 5, 2 gipatigayon ni income og 2. Ang isa mga kaigsunan nahadlok siya mawagtang maalkansi, wa niya gipatigayon. Pag abot sa Dios, padalipay ang amo, ang agalon mga kaigsunan. Oh, ikaw 5, kani ganansya kag 5, congratulations. Well done my child. Ang 2 ni ganansya kag 2, well done my child. Ang isa, asa naman? Asa naman? Ang tubag mga kaigsunan niya, versikulo 24. Mateo 25:24 nagkanayon. Then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I know thee that thou art an hard man. Stricto ka, kabalo ko. Reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. Verse 25. And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast, that is thine. Dara Ginoo, wa gid mawala ni usa ka buok. Kabalo kay usitubag sa Ginoo, verse 26. His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knowest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed. Busa, ang katong nga servant maigsoon, gikuha pagyud ang isa ka buok, gibawi pagyud. Ang kadtong nagkugi, gidugangan pagyud. Busa ang principle of stewardship is ampingi, atimana, proteksyon padaghana ang imuhang nadawat gikan sa Ginoo. My faithful Father, enduring friend,
Mga pinangga ko mga kaigsunan, mag-ampo talang sa pagtapos. Dalaygo na mo nga Dios nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa pagpahanumdum mo kanamo sa among katungdanan. Sa pag-atiman, pagproteher o pagpalambo sa bisan unsa nga mga butang nga mong nadawat gikan kanimo. Ikaw magapanalangin sa tanang mga naga-tanaw nini nga programa. Tanan nga mga nagapatalinghog nini nga programa. Ug ang tanan nga nagpaluyo nini nga programa imong panalanginan. Ug ang tanang kawani sa LCMB imong panalanginan. Kining tanan na magitugyan kanimo gilawman nga madawat pinagi sa ngalan ni Kristo nga among maluluwas. Amen.